I am back and my back is back. So hi everyone! Hello mga impactitas, mga ka-vertebrate, mga ka-voices, mga ka-dondon, ka-sonson, karimadon, pansit canton. But before we start, I just want you to know that I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought. I thought. O diba? Di mo na gets? Tang twister yun. So for tomorrow's video, dahil sa nahihirapan ako mag-isip ng sasabihin ko sa direct voice, kaya kung napapansin ninyo ay hindi tumutugma yung bukang bibig ko sa mga sinasabi ko ngayon, isipin nyo na lang para kayong nanonood ng Mexican novela na dinab ng Tagalog sa Pilipinas. Di ba ganyan yon? Yung parang sa Rosalinda, Marimar, Passion de Amor. So para po sa cooking vlog natin ngayon, ay iluluto ko na yung mga nahuli naming pusit. Kung saan ay inabot kami hanggang alas 5 ng umaga sa kakahunting. Kaya heto na po ang bunga ng pinaghirapan namin. Kumuha lang ako ng 2 malalaki. Yan yata yung mag-asawa na unang nahuli namin. Ngayon, dahil fresh na fresh naman siya, bagong huli ba, ang gagawin ko ay kakainin ko siya ng hilaw. Charot. Napanood ko kasi sa mga mukbang guys, kinakain nila to ng hilaw yung mga Chinese ba? Pero pwede naman daw talaga gagawing kilawin, ganon, kaso di ko man alam kung paano. Kaya tara na at linisan na natin. Para sa unang hakbang sa paglilinis ng pusit, unang tatanggalin yung lagayan ng sabon. Oo, baka masagi ko pa matilapon dyan. Mga may sabon pa yung iluluto ko. Sunod ay tatanggalin ko na po yung buto sa likod. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag sa matigas na yan guys. Kung spine ba nila yan or shell o basta hayaan nyo na. Di man ako scientist Madali lang yan tanggalin. Itulak mo lang tsaka hilain mo. At ayan na po yung itsura niya nung natanggal ko na. Wag mong itatapon yan dahil pwede mo yan gamitin bilang heto ide-demonstrate ko po sa inyo. Minsan kasi guys, nahihirapan tayo magsuot ng sapatos, di ba? Lalo kapag nagmamadali na, malilate, ganon. Kaya maganda po itong gamitin bilang shoehorn. Yes, katulad ng sa nakikita ninyo. O diba, ang dali ko lang naisuot yung sapatos ko. Kung ayaw nyo naman ng yumuko, pwede nyo naman siyang dugtungan ng mahabang stick, idikit or itali para kahit nakatayo kayo, ay kaya nyo pa rin makapagsuot ng sapatos. Ganun yon. O diba, di mo naisip? Mindset ba? Diyos ko. Bukod pa dyan, dahil sa masyadong matinta ang cuttlefish, katulad niya no, diba, sobrang itim ng tubig, pwede nyo rin pong ibenta yung mga tinta niyan sa paggawaan ng ballpen. Ano ka ba? Di ko nga lang alam kung paano. Charot lang, uy. So, nung binuksan ko na po yung tiyan ng pusit, bukod sa mga bituka niya, may nakita akong 2 itlog. Ayan, it looks like a paltak. Alam mo ba kung ano yung paltak? O, wag mo nang alamin, baka pagsisihan mo pa. Basta para siyang ganun, sabi nila nakakain daw yan, kaya hindi ko tinapon. And the rest ng lamang loob ay tinapon ko na po lahat. Tinanggalan ko na rin ng nguso para di na siya maging chismosang pusit, pati na rin yung mata, para di na siya magmistulang CCTV ng barangay nyo. Diyos ko, parang torture na pala itong ginawa ko, nakakaloka. Tama na nga iyan, nakakaawa na yung pusit. So after ko po siya hugasan ng mga 100 beses, ganyan. Oo, kasi ang tagal mawala yung kulay itim. Nakailang hugas ako hanggang sa maging malinaw na yung tubig. Ngayon naman guys, bago ko siya hiwain ng maliliit, ay babalatan ko muna. O diba, kung ano-ano na pinagagawa ko, di na ako naawa sa pusit. Medyo magulang na kasi itong pusit guys, kaya feeling ko, magiging matigas na yung balat niya kapag pinirito. Yes, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo sa intro na calamares yung iluluto ko. Diyos ko, ang dami ko kasing kuda. So ayan, tinanggal ko lang po yung first layer ng kanilang balat. Para ka lang nagbabalat dyan ng palaka, ganun. After ko mabalatan, ay hinugasan ko ulit kasama na yung 4 na palta na itinabi ko na sa mangkok kasi ipiprito ko yan mamaya. Ngayon ay hihiwain ko na siya ng naaayon sa hugis ng calamares. Bibilisan ko na yung paghiwa para matimplahan ko na. Kung papaano bilisan, heto manood ka. At ayan, tapos ko nang hiwain agad-agad. O diba, ang bilis lang. Ngayon, timplahan na natin. Tinabi ko pala yung iba guys kasi masyadong marami. Para ako magtitinda, Diyos ko. Mas matagalan pa ako magprito. Lagyan ng asin, paminta or bisexual in English, chili powder, tapos turmeric powder ba yan o paprika? Nakalimutan ko na. Tagal na kasi ng video na to. Turmeric yata. And then, lagyan ng vetchin. Tapos asin ulit kasi parang konti lang yung nalagay ko kanina. Lamas-lamasin gamit ang kamay. Yung para ka lang naglalamas ng jogability.
Okay? Tapos lagyan ulit ng asin. Oo. Di ko kasi matansya, nanggigigil ako. Lagyan ng cornstarch at lagyan ng all-purpose flour. Maganda yan pag haluin kasi tinatamad na akong mag-mix-mix pa sa mangkok. Diyos ko. Pagod na kasi ako niyan, guys. Wala pa akong maayos na tulog. Kasi nung pag-uwi namin ng alas 5 ng umaga, pagkatapos manghuli ng puset, alauna ng hapon, pumasok pa ako. Tapos pag-uwi ko ng alas 10 ng gabi, saka ko niluto yan. Agad-agad kasi nga gusto ko ay ma-maintain yung freshness ng puset. Kaya ayan, tignan nyo, nakalimutan ko na naman lagyan ng itlog. Pero hayaan nyo na, kami-kami lang naman kakain. Di ko naman yan ibebenta sa may gilid ng MRT sa may EDSA North Avenue. Nanggigil tuloy ako sa paglamas, ipunas ko to sa mukha mo eh. Tapos ko nang lamasin, kaya ngayon iprito na natin. Used oil na naman ang ginamit ko kasi mahal ang mantika. Tapos hinaluan ko lang ng unused oil. Oh, ganyan talaga yung kulay kasi 5 beses ko nang ginamit yan. Habang inaantay uminit yung mantika, dating gawi. Sayawin ang ganyang step. Tagal-tagal ko nang tinuturo yung ganyang step sa inyo hanggang ngayon. Di nyo pa rin magawa-gawa pag nagpiprito kayo. Sayawin nyo yan habang nagpiprito kayo tapos isin nyo sa akin. Sa mga may gusto lang naman. Ilaglag na natin gamit ang tinidor. Nasira kasi yung aking tong-tong-tong pakitong-kitong. Kaya, tsaga-tsaga muna sa tinidor. Nung mailaglag ko na yung first batch of housemate, hinayaan ko muna sa mahinang apoy habang gumagawa ako ng sausawan. Yan ang literal na multitasking. Ganyan lang ako gumawa ng sausawan, guys. Pipino, na galing pa sa higaan ko sa may ilalim ng unan, na hiniwa ko ng pinong-pino, charot, sibuyas, suka, paminta, toyo, konting asukal, at konting asin na rin. Pwede mo lagyan ng sili, kaso wala di ako nakabili. Anong gagawin ko? Nung naluto na yung first batch, guys, parang hindi ako satisfied sa kinalabasan. Kaya pagkatapos kong hinango, nung isunod ko na yung second batch of housemates, sinawsaw ko ulit sa pinaghalong harina at cornstarch. Ganyan, Hindi kasi crispy yung kinalabasan nung unang salang. Pero masarap naman na siya nung tinikman ko habang nagpiprito ako ng second batch. Natakam ka na naman. Ay! Munti ka na naman akong matamaan. Buti na lang sanay na akong umilag sa mga talsik na yan. Okay lang sana kung di ko talaga iilagan yun. Ayoko na nga magsalita. At ayan na po yung kinalabasan ng second batch. O, diba? Parang masarap-sarap na rin siya tignan kahit papaano. Hinangon ko na at ako'y gutom na gutom na. So, bago ako kumain, ay sinalang ko na muna yung paltak. Para habang kumakain ako, naluluto na siya. 4 na paltak pa naman yan. Kota ka na dyan, sinasabi ko sa iyo. Pero wag nyo nang antayin, nakainin ko pa yan kasi hindi ko na po na-videohan. So, tara na, samahan nyo na po akong kumain. Gaya ng sabi ko kanina, masarap naman siya. Siyempre, hindi ko sisiraan, luto ko to, no? So, medyo makunat nga lang. Alam mo yung para kang kumain ng hotdog na may extrang balat. Yung jupot pa, hindi juli na, ganon. Kasi kapag nasubukan mong kumain talaga ng may extrang balat or jupot pa, na di ka volity, ang feeling nun, para ka lang kumakain ng calamares. At ganyan na ganyan yung nararamdaman ko ngayon. Diyos ko, natanggalan pa nga ako ng isang bracket dyan Sis Mariosep. Nakakaloka. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, kapag may sipag at tiyaga, may pagod na madarama. Kaya mas maigi ng tamad ka, at least may pahinga. Anday. Thank you!